Medyo malaki nga yung nabili kong tulingan sa palengke. Siguro nagtitimbang ito ng almost 1 kilo ang isa. At dahil nakasanayan ko na nga na tuwing bibili ako ng tulingan, tinatanggalan ko ito ng buntot. Dahil ang sabi nga nila, kapag hindi nasariwa ang tulingan, kailangan tanggalin daw ang buntot dahil yun nga daw ay nakalalason. Eto nga at ginigilit ko na para nga kasi marami kami dito sa bahay at magkatigitigisan naman kami. Kadalasan nga pag nagluluto ako ng tulingan, ginataan lang ang aking ginagawa o kaya ay prito. So ngayon iibahin naman natin dahil nga medyo masarap pang may sabaw kahit mainit ang panahon. Ito nga at naghiwa na nga ako ng maraming kamatis at saka ng mga 4 na pirasong sibuyas na maliliit. Masarap din kasi yung ganitong kaliliit na sibuyas lalo na yung mga pula. So, ito naman yung mustasa, halagang 10 piso lang ito at pwede na itong pansahog mamaya. Ito yung pagluluto na talaga namang very basic lang at hindi ka na nga mahihirapan pa. Bali magsasalang ka lang ng inyong palayok o kaya kawali o kaya ay kaserola. Tapos lalagyan mo nga ng tubig. Depende na sa iyo kung gaano karaming sabaw ang gusto mo. Ako naman medyo katamtaman lang ang dami ng ginawa ko. Tapos nga niyan ilalagay na nga natin yung ating mga hiniwa tulad ng kamatis at saka ng sibuyas. Hintayin mo lang siyang kumulo at saka nung malalanta na nga yung ating mga sibuyas at kamatis, ilalagay na nga natin itong ating isda. Bali nagsisisi pa nga ako, ang mura lang pala ng pagkakabili ko sa tulingan kasi nga ang sabi ng tindera, 100 lang 1 kilo. Tapos hindi ko natansya yung isang piraso kung gaano kabigat, nung pagbigay sa akin 80 pesos lang daw ang isa. At dahil nga medyo nalito na nga ako, dapat pala dalawa ang binili ko dahil 160 lang pala ang dalawa kasi nga magkakamukha lang naman sila ng laki at siguradong halos isa lang din ang kanilang mga timbang bawat isa. So ayun, nilagyan ko na nga lang ng sili at saka itong inuna ko nga lang pala yung pinakatangkay ng mustasa para mas mauna siya at madali siyang lumambot. Kasi yung pinakadahon naman yan, pagka nainitan lang, maya-maya luto na. Ngayon naman, ilalagay na nga natin itong pinakadahon niya. Dahil ito, masingawan lang talaga, mabilis lang siyang maluto. Pero para sa akin, mas gusto ko itong niluluto ng medyo matagal-tagal. Kuminsan kasi, pagka hindi masyadong naluto or na parang masingawan lang, parang may pait-pait siyang lasa. Kaya kuminsan, mas masarap din yung lutong-luto bago mo kainin. Ganun talaga ang pagkain. May masarap kainin ng hilaw at may masarap din naman kainin na luto. Basta lagi natin tandaan, bibili lang tayo ng pagkain na ayon sa ating budget. Huwag naman yung masyadong mahal at huwag din yung masyadong mura. So ito nga at paasiman ko na gamit itong powder ng sampalok. Kaya naman ito yung magpapasarap talaga dito sa ating niluluto. Kapag naglagay kayo ng pampaasim, huwag yung bibiglain sa dami kasi baka mamaya magsisi kayo pagka tinikman nyo na. Siguradong mapapangiwi ang hindi marunong umiwi pag natikman yan. Kaya ang payo ko sa iyo, utay-utayin mo lang ang paglalagay ng asim. Kaya pag okay na, edi ayun, pwede na nating ihain. So hiling ko lang, isang share naman dyan kung talagang nagustuhan mo yung ating video. Ikaw na rin ang bahalang mag-comment kung ano ba i-comment mo. Pero siyempre, mas mahalaga kung i-comment mo rin yung lugar nyo para naman alam ko kung saan nakarating yung ating video. Sa unang tingin mo pa lang, talaga namang mapapawaw ka na pagka nakakita ka ng ganitong klaseng ulam sa harapan mo. Tapos ang kapartner na sausawan nito, patis na may sili. Nako, talaga namang kahit isang bandihadong kanin, mauubos mo. Pero paalala lang, pag kumain ka ng isang bandihadong kanin, gamitin mo rin yung lakas mo at baka mamaya maestro ka. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyo. I love you all.